Pagbasa mula sa aklat ni Job. Ang sagot ni Job sa kanyang mga kaibigan, "Iyan ay dinig ko na noon pa mang una, ngunit sinong tao kaya ang tatalo sa kanya? Sino ang sa kanya ay maaaring mga tuwiran? Sa 1,000 niyang tanong di masagot ang isa man. Ang Diyos ay matalino at makapangyarihan. Sino kaya ang sa kanya ay makalalaban? Walang sabi-sabing inuuga yaong bundok. Sa tindi ng kanyang galit ito'y kanyang dinudurog. Itong sangkalupaan ay kanyang nayayanig at nauuga niya ang saligan ng daigdig. Napipigil sa pagsikat ang silahis nitong araw at kanyang naitatago ang tala sa kalangitan. Siya lamang ang lumikha sa sangkalangitan at sa bangis nitong dagat walang ibang makasaway. Ang malaking Diper o Orion ay siya lamang ang may lalang, pati na ang Pleiades at mga kumpol na bituin sa timugan. Makapangyarihan niyang gawa ay hindi maunawaan. Ang milagrong gawa niya sa dami ay di mabilang. Siya'y nagdaraan, ngunit di ko mamalas. Siya'y hindi ko makita, bagaman at naglalakad. Anuman ang gawin niya ay walang makahahadlang, ni makapagtatanong bakit mo ginawa iyan. Anong aking isasagot sa kanyang katanungan? Kahit ako walang sala, ang tangi kong magagaway sa harap ng Diyos na hukom, manikluhod akong tunay. Kahit niyabayaang ako'y makapagsalita, di ko rin natitiyak kung ako'y diringgin kaya. Ang salita ng Diyos. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Panginoong Diyos, tumatawag ako sa iyo araw-araw. Sa pagdalangin ko ay taas ang kamay. Makagagawa ba ikaw, Panginoon, ng kababalaghan para purihin ka niyong mga patay? Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Ang pag-ibig mo ba doon sa libingay ipinapahayag o sa kaharian? Niyong mga patay ang iyong pagtatapat. Doon ba sa dilim ang dakilang gawa mo ba'y makikita o ang pagliligtas sa mga lupaing wala ng pag-asa? Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. O sa iyo, O Poon, ako'y nananangis at nananawagan. Sa tuwing umaga ako'y tumatawag sa iyong harapan. Di mo ako pansin, O Panginoon ko, di ka kumikibo. Bakit ang mukha mo'y ikinukubli mo, ika'y nagtatago? Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, samantalang naglalakad sina Jesus at ang kanyang mga alagad, may taong nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan." Sumagot si Jesus, "May lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon, ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matulugan o mapagpahingahan." Sinabi ni Jesus sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ang tao, "Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos." Sinabi naman ng isa, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang sino mang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyo muli. Ngayon ay Miyerkules at kailangan natin tandaan ng kapag sumusunod tayo sa ating Panginoon Jesucristo, palagi ito'y may kalakip na radikal na pagtuon sa mga makalangit na bagay. Hindi ito paraan upang makuha natin ang gusto natin sa Diyos. Para sa mga makabundong ambisyon natin, para sa mga proyekto natin, proteksyon ang ating mga negosyo, ilayo tayo sa ating mga sakit, o gawin tayong mas mayaman. Maging sagana o komportable ang buhay natin dito sa lupa. Hindi. Aliman sa dalawa ang pwede lang nating pagpilian. It's either mabuhay tayo
bilang anak ng Diyos o piliin natin maging bastardo. Mas pinahalagan natin kasi sa buhay natin ang mga bagay na pansamantala lamang, yung mga bagay na patungo sa libingan. Mga bagay na mawawala kaysa mga bagay na makalangit. Mga bagay na walang hanggan. O di kaya nagko-compromise tayo. The best we can do is palagi 1 foot in o 1 foot out. Nakataya tayo palagi sa dalawang kampo, mga magkasulungat na kampo. Ang punto na ito ay makikita natin yon sa pinahayag nating ebanghelyo, ganun din sa unang pagbasa. Kung titignan natin si Job sa unang pagbasa ay nabuhay bago pa sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo. Di niya lubusang kilala ang Ama na nasa langit, na di katulad natin, nakita natin sa pamagitan ng ating Panginoon kung sino talaga ang Ama sa atin, kung gaano niya tayo kamahal. Pero si Job, sigurado siya na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, no? Hindi ito pwedeng kontrolin o manipulahin ng tao. Para sa kanya, ang Diyos na naglikha sa kanya ay hindi niya pwedeng questionin kahit na magdaan man ng kanyang buhay sa pagdurusa, sa maraming pagsubok. Itong katangian na ito ay makikita na natin sa Old Testament, pero ito'y very fundamental sa pagsunod natin sa ating Panginoon Jesucristo. Sa ating Ebanghelyo, pinapaalala sa atin ang mga bagay-bagay na pinagkakaabalahan natin o yung palagi nating iniisip-isip na mahalaga kaysa sa pagsunod natin sa ating Panginoon Jesucristo. Sabi nung isa kay Jesus, susunod po ako kahit saan. Kumbaga kahit saan kayo magpunta. Alam niyo, nakita ni Jesus sa taong ito na hindi niya naiintindihan ang patutunguhan niya. Si Jesus ay hindi naman papunta sa isang palasyo, no, para maghari. Hindi siya pupunta sa Malacanang. Ang patutunguhan niya ay Golgotha. Iaalay niya ang kanyang sarili. No? Ang kanyang patutunguhan ay hindi isang lugar dito sa lupa. Ang anak ng tao, sabi nga niya, ay wala man lamang matulugan o mapagpahingahan. Kaya naman mga kapatid, ano man ang pagkilos o desisyon natin bilang isang Kristiyano ay palaging merong walang hanggang dimensyon. No? Hindi ito makalupa. Lampas ito sa kamatayan at ito ay patungo sa kaharian ng langit. Ang ikalawa ay humiling kay Jesus na ililibing niya muna ang kanyang ama. Nakakagulat ang sagot dito ng ating Panginoon Jesucristo kasi ang sinabi niya, ipaubaya mo sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Nakakatakot, no? Kasi nakagawin natin siyempre na ilibing ang mga patay. At sabi niya dito, humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. Mas mahalaga ito para sa ating Panginoon. Alam naman natin na ang paglilibing sa patay ay isa sa mga gawa ng habag. Ito'y Kristiyanong gawain. Pero ang sinasabi dito ng ating Panginoon Jesucristo, mas mahalaga pa dito ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Walang anuman, no, na makapipigil sa atin para ipahayag ang mabuting balita. Maging ang paglilibing natin sa patay, ito'y nakapokus sa katotohanan na ang paglilibing ay yugto lamang ng buhay. Ito'y pansamantala lamang o kaya ito'y pinagdaraanan natin patungo sa isa pang mas mahalagang buhay, ang buhay natin sa langit. Ang ikatlo ay may parehong prioridad. Ang sabi niya, susunod ako sa iyo pero magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay.
Mga kapatid, hindi tayo pwedeng sumulong patungo sa paghahari ng langit habang nakatingin tayo o nakatuon pa rin tayo sa nakaraan. Kasi sabi nga niya, kapag hawak na natin ang araro, hindi ka makakagawa ng tama kung nakaharap ka naman sa iba. No, alam niyo yung mga nag-aararo, di ba? Kailangan nakatuon ka kung saan ka patutungo. Pag tumingin ka lang sa kaliwa o tumingin ka sa kanan o kaya lalo na tumingin ka sa likod, babaluktot ang iyong araro. Mahalaga yung ating focus sa layunin natin. Nakakonsentrate tayo sa ating patutunguhan. Kaya naman, dahil nga ang mission ng simbahan ay evangelization, tandaan nyo at asahan natin maraming balakid para tumingin tayo sa iba. Madala tayo sa ating mga nararamdaman. At ito yung malaking balakid para maipahayag natin at maging testigo tayo sa paghahari ng Diyos. Masarap naman talaga mga kapatid ang mamuhay dito sa mundong ito. Napakarami na nating mga narinig at maski kami bilang pari, kahit yung tao ay matanda na, nakaratay na lang sa kanyang higaan, sasabihin niya pa rin, Father, pagdasal mo sa Diyos na humaba pa ang aking buhay. Ayaw natin bitawan ang mundong ito. Pero mga kapatid, totoo, masarap mamuhay dito. It's very beautiful to be alive. Pero ito'y appetizer lamang para sa atin. Ito'y patikim lang ng buhay na inihanda ng Diyos para sa atin. Isang malaking biyaya para sa atin ang ipanganak sa mundong ito. Kahit na medyo mahirap ang buhay, maraming pagsubok. Bilang tao, masasabi ko rin na napakaswerte ko at ako'y pinanganak dito sa mundong ito. Pero mas higit pang dakila ang ipanganak nga dito sa mundong ito and at the same time, ikaw ay Kristiyano. Dahil ang sumunod kay Kristo ay higit pa sa pagsunod natin sa mga magagandang bagay dito sa mundong ito. Ang sumunod sa ating Panginoon ay ang makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng mundong ito. Mga bagay na patungo sa langit at maging daan sa langit para sa mga taong nakapaligid sa atin. Lalong-lalo na yung mga taong mahal natin sa buhay na ito. Kaya naman mga kapatid, ang pagsunod natin kay Jesus ay ang pagiging daan din para sa kaligtasan ng iba. Marami pong salamat sa inyong lahat. Ngayon po ay tayo'y mananalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, tinataas namin ang aming mga sarili, lalong-lalo na ang aming mga alalahanin, mga pinahahalagahan dito sa buhay, mga kinatatakutan, mga pinagdududahan. At muli binubuksan namin ngayon ang aming puso, ang buo naming pagkatao sa iyong kalooban, sa iyong pangangalaga. At muli inilalagay namin ang aming sarili, pati na ang aming buhay, sa iyo na naghangad lamang ng mabuti at makarating kami sa iyong piling, sa iyong kaharian. At ang lahat na ito hiniling namin sa ngalan ng iyong anak na si Kristong aming Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.